Kamusta mga tol? Usapang verify contract ulit tayo. Bago natin umpisahan mga tol, ako'y nagpapasalamat sa suportang tunay dun sa nag-like at saka nag-share ng video ko mga tol. Pa-subscribe na rin ng YouTube channel ko mga tol, Prince Ryan sa Croatia mga tol. Maraming salamat mga tol. Verify contract. Sino-sino ba yung pwede magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan mga tol? At sino ba yung no need na magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan? Kasi mga tol, maraming nagtatanong sa atin na hindi ko nare-replyan mga tol. Kasi mga tol, yung mga tanong nyo, incomplete, kumbaga hindi siya detalyado mga tol. Merong nagtanong sa atin mga tol, ito yung katanungan niya. Sir, galing ako sa Pilipinas, need ko pa rin bang magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan? Magandang tanong mga tol, kaso hindi siya detalyado, kumbaga incomplete mga tol. At saka meron din nagtanong sa atin na ganito rin yung tanong niya mga tol. Sir, kailangan ko ba magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan? Same employer lang naman yung babalikan ko. So, ang gandang tanong nito mga tol. Kaso hindi lang siya detalyado mga tol. At saka meron din nagtanong sa atin mga tol na ganito. Sir, first time ko dito sa Croatia. Need ko pa rin ba magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan? So yun mga tol, walang mali doon sa mga tanong nila mga tol. Ang sa akin lang, hindi lang detalyado mga tol. Kumbaga incomplete yung mga tanong mga tol. Yung mga tanong nyo kasi mga tol, case to case basis kasi yan. Kasi dito sa Croatia mga tol, iba't ibang uri kasi ng OFW dito. Yun yung i-breakdown ko sa inyo mga tol. Unahin na natin yung isang uri ng OFW dito sa Croatia. Ito yung nag-change job site mga tol or nag-cross country mga tol. Siguro dito sa Croatia mga tol, 70 to 80% ng mga Pilipino nagtatrabaho dito sa Croatia ay nag-cross country mga tol. Isa na ako doon mga tol. Kung kayo galing ng Qatar, galing ako ng Qatar mga tol. Dubai, Saudi, Kuwait, Hong Kong, Singapore, kung saan bansa kayo nang galing mga tol. At kung nagbabalak kayo magbakasyon, umuwi sa Pilipinas at saka bumalik dito sa Croatia, magpa-verify muna tayo ng kontrata sa Polo Milan mga tol. So next natin mga tol, ito yung nag-change employer mga tol. Sabihin na natin mga tol, galing kayo ng Pilipinas. Nakapag-pidos, nakapag-uwa na kayo doon sa Pilipinas mga tol. Pero pagdating nyo naman dito, lumipat kayo ng ibang company mga tol or lumipat kayo ng ibang employer. Ngayon, nagbabalak kayo magbakasyon sa Pilipinas at saka bumalik dito sa Croatia. Ang sa akin mga tol, magpa-verify muna kayo ng kontrata sa Polo Milan. Kasi mga tol, pag hindi kayo nagpa-verify ng kontrata sa Polo Milan, ang ibibigay na UEC sa inyo ay yung sa previous company nyo mga tol or sa previous employer nyo. Ang mangyayari yan mga tol, mau-upload kayo sa immigration. Baka hindi kayo makakabalik dito sa Croatia. Next natin mga tol, ito yung nag-tourist visa or nag-visit visa dito sa Croatia. Tapos, dito na rin sila nakahanap ng magandang trabaho mga tol. Yung visa na hawak nila, na-convert to working visa mga tol. Ngayon, nagbabalak silang umuwi ng Pilipinas at saka bumalik dito sa Croatia. Ang masasabi ko mga tol, magpa-verify muna kayo ng kontrata sa Polo Milan mga tol. Madali lang naman magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan mga tol. May video ako niyan mga tol, panoorin nyo na lang. Next na ori ng OFW dito sa Croatia mga tol. Ito yung inabsorb ng company. Ano ba yung ibig kong sabihin dun mga tol? Yung inabsorb ng company. Kumbaga, nung una galing kayo ng Pilipinas. For example, galing kayo ng Pilipinas mga tol. Kumbaga, dumaan kayo sa agency nung pumunta kayo dito sa Croatia. Kumbaga, yung may hawak sa inyo, agency or under kayo ng agency mga tol. So ngayon mga tol, nakitaan kayo ng galing ng employer nyo. Kumbaga, nakitaan kayo ng sipag, tiyaga sa trabaho mga tol. Ngayon, kinuha kayo sa agency nyo. Kumbaga, direct na kayo doon sa company niya pinagtatrabahuan nyo mga tol. Or doon sa employer na pinagtatrabahuan nyo mga tol. Hindi na kayo hawak ng agency. Kumbaga, ang may hawak na sa inyo ay yung employer o yung company nyo mga tol. Ngayon, nagbabalak kayo magbakasyon sa Pilipinas mga tol. Ang tanong dito mga tol, need nyo ba magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan? Yes mga tol, need nyo talaga magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan bago kayo magbakasyon sa Pilipinas mga tol. Kasi mga tol, need mo rin i-update yung kontrata nyo mga tol.
Kasi baka dati utusan ka lang, tapos nung naging direct ka na sa company nyo, kinuha ka na ng employer mo, tumaas na yung position mo mga tol. Like for example, naging supervisor ka na or naging manager ka na sa company nyo or tumaas na yung sahod mo mga tol. Kaya need mo talaga magpa-update ng kontrata sa Polo Milan or magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan mga tol. Last na ori ng OFW dito sa Croatia mga tol. Ito yung direct from the Philippines mga tol. Sila talaga yung dumaan sa mga legit agency sa Pilipinas mga tol. Nagpolo, nag-uwa sa Pilipinas mga tol at saka pumunta dito sa Croatia. Tapos isang employer lang yung pinagtatrabahuan nila mga tol. Kumbaga hindi sila lumipat ng ibang company at gusto lang nila magbakasyon sa Pilipinas at saka bumalik sa employer nila dito sa Croatia kahit na hindi na kayo magpa-verify ng kontrata dito sa Polo Milan mga tol. Kasi mga tol, meron na kayong details sa embahada natin sa Pilipinas. Ang gagawin nyo na lang, kumuha na lang kayo ng OEC exemption. Kung saang lugar yung malapit yung polo sa inyo mga tol. So yun yung mga ori ng OFW dito sa Croatia mga tol. Unahin na natin, ito yung nag-change job site or nag-change country. Pangalawa, ito yung nag-change employer. Pangatlo, ito yung nag-tourist visa or nag-visit visa. Pang-apat, ito yung inabsorb ng company. Yung panglima mga tol, ito yung direct from the Philippines mga tol. So yun lang mga tol, pa-share na rin ng video ko mga tol para magiging aware din mga kabayan natin dito sa Croatia mga tol. Yun lang mga tol, salamat and God bless.